Si Habiki ay isang mahina at walang silbing estudyante sa mataas na paaralan na kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang buhay sa isang bukirin habang hinahabol ng isang kuneho. Sabi ng aking ego na malamang kaya kong talunin ang kuneho na iyon sa isang one-on-one, pero mukhang nag-day off ang ego ni Habiki, kaya ayaw niyang mag-risk. Habang tumatakbo siya, bigla siyang nakarinig ng kakaibang boses sa kanyang isipan, at sa isang segundo, naisip niya na baka ito ang kanyang ego na nagbibigay ng payo, pero anuman ang boses na iyon, sobrang tamad nito para kahit na anong gawin ang kanyang trabaho. Sa mga sandaling iyon, nahabol ng kuneho si Habiki, ngunit sa isang iglap bago siya stab in, nagawa ni Habiki na makuha ang isa sa mga pinaka-aksidenteng clutch sa kasaysayan. Nadikit ang ulo ng kuneho sa kanyang bag, at pagkatapos ay natapilok siya at nahulog mismo sa ibabaw ng ulo nito, na agad na pumatay sa kuneho. Samantala, sa gubat, biglang narinig ng isang elf ang isang tinig na nagsasabi sa kanya na may isang napakahalagang tao na nahulog sa silangan. Ang pangalan niya ay Amalia, at gaya ng makikita mo, siya ay may labis na personalidad. Sa panig ni Habiki, masaya siya na nakaligtas siya sa atake ng kuneho, pero hindi pa rin siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin dahil wala siyang ideya kung nasaan siya, wala siyang signal, at kanina lang, may naririnig siyang mga boses sa kanyang isipan. Ang pinakamahalaga niyang gawin ngayon ay ang mang-alap ng mga kailangan para sa kaligtasan, pero hindi siya talaga nagkampang noong bata siya, kaya hindi niya alam kung paano mag-apoy, at hindi siya sigurado kung nakakain ba ang karne ng kuneho. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, narinig niya muli ang boses sa kanyang isipan, at inalok nitong suriin ang kuneho para sa kanya. Habang sinasabi ito, isang screen ang lumitaw sa harap ni Habiki, at siya ay pinabatid na ang karne ng panghorn na kuneho ay talagang nakakain. Wala talagang ideya si Habiki kung bakit siya nakakakita ng mga lumulutang na screen mula sa wala, pero kung talagang nakakain ang karne ng kuneho, nagpasya siyang mas mabuti nang dalhin ito kasama niya sakaling kailanganin niya ng pagkain mamaya. Matapos ilagay ang bangkay ng kuneho sa kanyang bag, sinimulan ni Habiki na alamin kung ano ang tinig na iyon sa kanyang isipan, at naalala niya na noong huli itong nagsalita, sumasagot ito sa isang tanong na tinanong niya, kaya itinaas niya ang kanyang bag at tinanong kung ano ito. Tulad ng inaasahan, tumugon ang sistema at ipinaalam kay Habiki na ito ay isang bag na gawa sa mga materyales na hindi umiiral sa mundong ito. Ngayon alam na niya kung paano pasiklaban ang mga tugon ng sistema, kaya nagpasya siyang subukan ang ilang iba pang bagay at tinanong ang sistema na suriin ang langit, ngunit sinabi ng sistema sa kanya na wala roon na maaaring suriin. Pagkatapos ay tumingin siya sa lupa at tinanong ang sistema na suriin ito, at sa kanyang pagkabigla, sinabi sa kanya na siya ay tumitingin sa isang level 273 maze eater. Sinubukan ni Habiki ito ng ilang beses pa upang matiyak na hindi ito isang pagkakamali, ngunit tiyak na isang maze eater ang lupa, at hindi siya handa na harapin iyon, kaya nagpasya siyang baliwalain ito at magpatuloy. Sinubukan niyang suriin ang sarili, at tiyak nga, isang panel ang lumitaw na may nakasulat na kanyang pangalan, edad, at mga estadistika. Si Habiki ay 16 na taong gulang, at ang kanyang trabaho ay tila isang appraiser, na walang kahulugan sa kanya, dahil hanggang ilang minuto na ang nakalipas, isa pa rin siyang normal na estudyante sa mataas na paaralan. Sinubukan niyang tanungin ang sistema kung paano siya napunta rito, pero hindi ito sumagot sa kanya sa pagkakataong ito. At ngayon naisip niya, masyado na siyang naging kampante sa pagkakaroon ng isang boses sa kanyang isipan. Tinanong niya ang sistema kung ano ito, at sinabi sa kanya na ang sistema ay ang kanyang status support, at hindi ito pinapayagang sumagot ng anumang mga tanong tungkol sa personal na impormasyon. Hindi rin pinapayagan na makipag-usap dito maliban kung ito ay sumasagot sa isang tanong, kaya hindi makakapag-usap si Habiki dito. Mula sa kanyang status screen, nakikita ni Habiki na mayroon siyang maraming kasanayan at hindi siya sigurado kung ano ang mga ito, kaya nagpasya siyang subukan ang mga ito isa-isa. Ang unang kasanayan na ginamit niya ay tinatawag na Expert Eye, at sa isang segundo, pumasok ang kanyang ego, na nagpalagay na magiging isa siya sa top 3 isekai na pangunahing tauhan sa pamamagitan nito, pero walang nangyari. Sa kabutihang palad, walang tao rito na makakakita sa kanya na mapahiya ng ganon, pero ngayon alam na niyang wala siyang alam tungkol sa mga kasanayang ito, kaya't tinanong niya ang sistema kung mayroong tutorial na maaari niyang gamitin.
Ipinaalam ng sistema kay Hibiki na nasa tutorial na siya, pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsubok sa kanyang mga kasanayan. Ang susunod ay tinatawag na world map, at nang i-activate niya ang kakayahan, isang screen ang lumitaw sa harap niya na may maraming guhit na iginuhit dito. Ito ay hindi eksakto kung ano ang inaasahan niya nang i-activate niya ang world map, pero inaasahan niyang ang mga linya ay kumakatawan sa daan at tinahak niya para makarating dito nang tumatakbo siya palayo sa kuneho. Sa hitsura ng mga bagay, paikot-ikot siya sa buong panahong ito, na nakakalungkot malaman, pero sa list ngayon, hindi na niya mauulit ang parehong pagkakamali. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, sa wakas ay nakatagpo si Hibiki ng 100, at talagang nasasabik siya dahil nangangahulugan ito na makararating na siya sa isang bayan, ngunit tila sobra siyang nasabik dahil natapilok siya at nahulog ng paarap sa malamig na kalsada. Doon mismo, ipinaalam ng sistema kay Hibiki na natanggap niya ang titulong castaway at isang isekai, na wala siyang kaalam-alam kung ano ang ibig sabihin, kaya idinadagdag niya ito sa lumalaking listahan ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Habang iniiwasan niya ang tingin sa bintana ng sistema, bigla siyang nakarinig ng isang ungol na nakakatakot na malapit sa kanya, at kahit ang aking ego ay hindi naniniwalang kaya ko ito, kaya tiyak na lutong-luto na si Hibiki. Sa kasamaang palad para sa kanya, nabaril ang halimaw sa ulo bago pa ito makasakit sa kanya, at ang may kagagawa ng putok ay si Amalia. Lumapit siya kay Hibiki at tinanong kung ayos lang siya, at sinabi ni Hibiki na ayos lang siya, pero tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa Maze Eater. Wala pa ring ideya si Hibiki kung ano ang Maze Eater, kaya ipinaliwanag ni Amalia na ito ay isang halimaw na karaniwang nagkukubli bilang damuhan. Hindi ka nito direktang aatakihin sa karamihan ng oras, pero pinapagal nito ang mga taong naipit dito na maglakbay sa mga bilog hanggang sa mapagod sila, at sa puntong iyon ay kakainin sila nito. Nagulat si Hibiki na napakalapit na niyang malamon, ngunit nang tanungin siya ni Amalia kung bakit siya nandoon sa unang pagkakataon, ipinaliwanag niya na hindi iyon kanyang pinili. Parang bigla na lang siyang nandoon. Talagang nalilito si Amalia nang marinig iyon. Kaya habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang ibig sabihin ni Hibiki, sinusubukan namang alamin ni Hibiki kung sino siya sa pamamagitan ng pag-a-appraise sa kanya. Dahil sa sistema, nalaman ni Hibiki na si Amalia ay isang totoong elfo, ngunit ang pinakanakakagulat na impormasyon ay ang katotohanan na siya ay 56 na dahil akala niya ay mas bata pa ito. Biglang hinayla ni Amalia ang ulo ni Hibiki sa kanyang dibdib at sinabi niyang masaya siya na hindi naging biktima ng Maze Eater ang isang inosenteng bata, ngunit nang marinig niyang tawagin siya na isang bata. Tinanong ni Hibiki si Amalia kung ilang taon sa tingin niya siya. Dahil sa pagkakaikli ni Hibiki, inisip ni Amalia na siya ay nasa 10 taong gulang lamang, pero sinabi niya sa kanya na siya ay 16 na, at ang pagyakap sa isang random na teenager ay kakaiba kahit anong anggulo ang tingnan mo, lalo na dahil sa mundong ito, itinuturing kang adulto kapag umabot ka na sa 15. Nagkampyon sina Hibiki at Amalia sa magdamag, at humingi ng tawad si Amalia sa hindi pagkakaintindihan kanina, pero sinabi ni Hibiki na hindi naman ito talaga nakabother sa kanya. Matapos kumain ng karne ng horned rabbit na nahuli ni Hibiki para sa hapunan, umupo silang dalawa para magtsaa, at sinamantala ni Hibiki ang pagkakataon na tanungin si Amalia kung ano ang lugar na ito. Ipinaliwanag niya na ito ang kaharian ng Haber Asia, ngunit hindi niya maintindihan kung paano si Hibiki ay ganap na walang kaalaman tungkol sa bansang ito, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya galing dito. Sabi niya galing siya sa isang malalayong bansa na tinatawag na Japan, pero sinabi ni Amalia na hindi pa siya nakakarinig ng ganoong lugar dati, at ang katotohanang hindi niya alam kung ano ang Japan ay nagpapatunay kay Hibiki na siya nga ay nasa isang bagong mundo. Alam ni Amalia na maaaring nag-aalala si Hibiki dahil sa layo ng kanyang tahanan, kaya nag-alok siyang manatili sandali at dalhin siya sa isang kalapit na lungsod upang makapagsimula siya ng bagong buhay, at talagang pinahahalagahan ni Hibiki ang kanyang ginawang kabutihan. Pagdating ng oras ng pagtulog, nagcast si Amalia ng air alarm spell para magbigay babala sa kanya sakaling may mapanganib na malapit, pero nakatulog na si Hibiki bago pa siya matapos sa pagcast. Nagulat siya na sobrang nagtitiwala siya sa kanya kahit na literal na ngayon lang sila nagkita, at hindi lang iyon ang kakaiba sa batang ito. Wala siyang kaalaman tungkol sa mundong ito, at nakasuot siya ng mga damit na hindi pa niya kailanman nakita,
kaya ipinapalagay niya na siya ang mahalagang tao na sinabi sa kanya ng mga espiritu bago siya dumating dito. Bago ipadala si Hibiki sa mundong ito, ginugugol niya ang kanyang mga araw kasama ang kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay sabik na sabik para sa nalalapit na bakasyon sa tag-init dahil lahat sila ay lumaki na ng husto, maliban kay Hibiki, na nananatiling 4 na talampakan at 11 pulgada. Sinusubukan siyang hikayatin ng iba sa pamamagitan ng pagsasabi na may pag-asa pa para sa isang paglaki sa hinaharap, ngunit si Taiki, sa kabilang banda, ay talagang naiinggit kay Hibiki dahil, sa isang paraan, kapalit ng debuff at taas, lahat ng mga babae na nakikilala niya ay talagang nahuhulog kay Hibiki, at wala siyang ideya kung bakit. Ngayon na iniisip niya ito, tama si Taiki. Ang pag-uusap na iyon ay nangyari sa huling araw ng paaralan bago ang bakasyon ng tag-init, at si Hibiki ay papasok na sa silid-aralan ng bigla na lang, may maliwanag na pagsabog ng liwanag, at sa susunod na alam niya, nandito na siya. Nagising si Hibiki at nagtataka kung ayos lang ang kanyang mga kaibigan dahil malamang na labis silang nag-aalala tungkol sa kanya ngayon, at para lalo pang lumala ang sitwasyon, nasa 12% na lang ang kanyang telepono, kaya malapit na itong malobot. Nang mga sandaling iyon, may naramdaman siyang matigas na tumama sa kanyang ulo, kaya tumingin siya kung saan ito nagmula, at lumabas na isang pinjutan lamang ito na hindi kayang pigilin ang personalidad ni Amalia. Tumayo siya upang tingnan ang lahat ng mga lumulutang na partikulo sa hangin, at nagtataka siya kung ano ang mga ito, kaya't humingi siya sa sistema na suriin ang mga ito, at sinabi sa kanya na bahagi ito ng isang magic barrier na itinayo ni Amalia upang magbigay babala sa kanya tungkol sa mga mananalakay. Ang katotohanan na may mahika dito ay karagdagang patunay na hindi ito ang kanyang orihinal na mundo, kaya't kailangang simulan ni Hibiki na mag-isip ng paraan para makabalik sa lalong madaling panahon. Umupo siya sa isang bato malapit at nagpasya na muling tingnan ang kanyang mga stats upang malaman kung ano ang mayroon siya. Tinanong niya ang sistema kung ano ang isang appraiser, kaya ipinaliwanag ng sistema na ang appraiser ay isang klase ng trabaho na may B-rank na bihira. Pinapayagan ka nitong makita ang impormasyon at mga kakayahan na may kaugnayan sa isang target, ngunit dahil ito ay isang non-combat class, wala itong mga kasanayang kapaki-pakinabang sa labanan. Iyan lang ang handang sabihin ng sistema sa kanya. Pero marami pang katanungan si Hibiki, tulad ng kung ano ang ibig sabihin ng pansamantalang bahagi ng kanyang trabaho, ngunit kailangan niyang iwanan iyon para sa ibang araw. Kinabukasan ng umaga, nagising si Amalia at nagulat nang malaman na ang kanyang mga melon ay nakabitin sa hangin buong gabi dahil hindi niya napansin na nawalan siya ng butones. Sandali lang, nagising si Hibiki, kaya umiwas siya sa kahihiyan, at nang malaman ni Hibiki kung ano ang nangyayari, inilabas niya ang butones na tumama sa kanyang mukha kagabi. Pero akala ni Amalia na sinadyang nakawin ni Hibiki ang kanyang butones, kaya sinuntok niya ito sa mukha. Pagkalipas ng kaunti, nang malinaw na ang hindi pagkakaintindihan, humingi ng tawad si Amalia kay Hibiki dahil sinaktan niya ito. Sabi ni Hibiki ayos lang dahil binigyan siya ni Amalia ng potion para pagalingin ang kanyang mga sugat, kaya walang sama ng loob. Habang naglalakad sila, tinanong ni Hibiki si Amalia kung gaano kalayo ang syudad mula dito, at ayon sa kanyang kalkulasyon, kapag nakalabas na sila sa gubat, dapat ay makararating sila roon sa loob ng kalahating araw. Masaya si Hibiki nang marinig iyon, pero medyo nag-aalala siya sa katotohanang may mga halimaw sa paligid. Sinabi ni Amalia sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga halimaw basta't kasama siya, pero nagulat siya na kaya niyang maramdaman ang mga halimaw sa unang pagkakataon. Sabi ni Hibiki na nakita lang niya ang mga ito dahil sa kanyang world map skill, pero pagkarinig pa lang ni Amalia doon ay nagpanik siya dahil ang world map skill ay isang napakakapakipakinabang na AAA skill. Sabi niya, anumang adventurer ay gustong magkaroon ng ganong kasanayan, pero hindi maintindihan ni Hibiki kung ano ang malaking bagay dito dahil ang ginagawa lang nito ay ipakita kung saan na siya napunta dati at alertuhan siya sa mga kalapit na halimaw. Sa katunayan, nakikita niya ang isang bagay na tinatawag na Crystal Horn Rabbit malapit, at sa sandaling marinig yun ni Amalia, siya ay naging masigla dahil ang Crystal Horn Rabbits ay napakamahalaga. Madali silang nagkakahalaga ng higit sa 200 ginto, kaya kinuha niya si Hibiki at tinanong siya kung saan naroon ang kuneho. Sa wakas, natuntun nila ang Crystal Horn Rabbit, at pagkatapos itong suriin, natuklasan ni Hibiki ang ilang bagay tungkol dito.
Bobo ito, mayroon itong kakayahang tumakas, at mayroon din itong kakayahang makakita ng presensya. Si Amalia ay nakakayang itago ang amoy at tunog nila ni Hibiki gamit ang kanyang mahika ng hangin upang hindi maramdaman ng kuneho ang mga ito, ngunit hanggat mayroon itong escape skill, wala ni isa sa mga atake ni Amalia ang tatama. Gayunpaman, may isang exception. Kapag umaatake ang Crystal Horn Rabbit, hindi nito magagamit ang kanyang escape skill, at ngayon na alam na ito ni Hibiki, nakaisip siya ng plano. Iminungkahi niya na lokohin nila ang kuneho na atakihin siya para hindi nito magamit ang pagtakas. Hindi iniisip ni Amalia na mahuhulog ang kuneho sa napakasimpleng panggagancho, pero sinisiguro ni Hibiki na gagana ito. Kapag oras na para isakatuparan ang plano, gumawa si Amalia ng maraming pader ng bato sa paligid nito upang pilitin itong lumapit kay Hibiki, na nakahiga sa isang bato bilang pain, at nang magsimula na itong mag-charge patungo sa kanya, binaril niya ito sa ulo. Nagulat siya kung gaano kadali iyon dahil inaasahan niyang mas mahirap hulihin ang ganoong mahalagang halimaw, pero hindi siya nagrereklamo tungkol sa madaling tagumpay. Tumaas din ang antas ni Hibiki mula sa tagumpay, kahit na si Amalia ang pumatay sa kuneho dahil malaki ang naitulong niya sa tagumpay ng plano, kaya panalo silang dalawa. Dumating sina Hibiki at Amalia sa lungsod ng Raul, at dahil ang kakaibang damit ni Hibiki ay malamang na makakuha ng hindi kanais-nais na atensyon, inaalok ni Amalia sa kanya ang kanyang kapo upang matakpan hanggang makakuha siya ng bagong set ng damit. Pinapaalala din niya na makakakuha sila ng malaking halaga pagkatapos niyang maibenta ang Crystal Horn na ito, kaya makakapamili rin sila ng mga armor at armas. Pagdating sa pera, tinanong siya ni Hibiki kung magkano ang halaga ng isang gintong barya dito, ngunit nagulat siya nang malaman na, sa lahat ng bagay, hindi pa rin alam ni Hibiki kung paano gumagana ang pera. Ayaw ni Hibiki na lalo pang bumaba ang kanyang impresyon sa kanya, kaya nagkunwari siyang nagbibiro lang siya tungkol dito at sa halip ay humingi ng paliwanag mula sa sistema. Sumagot ang sistema at ipinaliwanag na ang isang gintong barya ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000 yen, kaya nang sinabi ni Amalia na ang horn ay nagkakahalaga ng 200 ginto, iyon ay katumbas ng 2 milyong yen. Naiintindihan kung bakit sobrang sabik siyang makuha ito. Inilagay ni Amalia ang kanyang kamay sa mukha ni Hibiki at sinabi sa kanya na marahil ay dapat siyang umiwas sa pagpapakita ng kawalang kaalaman sa bayan na ito, dahil kung hindi siya mag-iingat, baka maloko siya. Alam niyang tama siya, pero ang paraan ng pagsabi niya ay talagang nakakainis sa kanya sa hindi malamang dahilan. Ilang minuto ang lumipas, dumating sina Hibiki at Amalia sa guild, at nagulat ang ibang mga patron ng guild nang makita siya, pero mas nagulat sila na ang isang loner tulad niya ay may kaibigan na ngayon. Hindi nila maintindihan kung bakit siya nakikipagkaibigan sa isang bata, pero ipinaliwanag ni Amalia na kahit na mababa ang kanyang tangkad, siya ay isang adulto. Ipinapalagay ng mga adventurer na ibig sabihin nito ay baguhan siya, kaya humingi sila ng tawad sa pang-aasar sa kanya tungkol sa kanyang tangkad at binati siya ng good luck sa kanyang unang araw. Pagkaalis nila, dinala ni Amalia si Hibiki sa front desk para makilala ang receptionist na si Jewel, at hindi maiwasan ni Hibiki na mapansin na may mga tainga ng pusa si Jewel. Sinabi ni Amalia kay Jewel na gusto niyang magbenta ng isang bagay, kaya nais niyang makipagnegosasyon sa isang pribadong silid. Naiintindihan ni Jewel, kaya dinala niya sila sa opisina ng Guildmaster, kung saan ipinakilala si Hibiki sa Guildmaster, si Balls. Sa sandaling makita ni Hibiki si Balls, siya ay namangha ng labis dahil hindi pa siya nakakita ng ganitong napakalaking anyo ng kasakdalan noon. Alam ni Balls na si Hibiki ay kapwa mahilig sa kalamnan, kaya't inalis niya ang kanyang shirt upang ipakita ang bunga ng kanyang mga taon ng pagsisikap. Mas lalo pang namangha si Hibiki ngayon, kaya tinanong niya si Balls kung mayroon itong mga tips para sa kanya. Sinubukan niyang mag-ehersisyo noon upang mapunan ang kakulangan niya sa taas gamit ang mga kalamnan, pero masyadong maliit ang kanyang pangangatawan, kaya hindi siya nakakuha ng marami mula rito. Nagsimula si Balls na bigyan siya ng ilang kapaki-pakinabang na payo tungkol sa gym, pero nagsisimula ng mainip sina Jewel at Amalia, dahil pumunta sila rito para magbenta ng isang bagay, hindi para pag-usapan ng mga kalamnan, kaya pareho nilang binuhusan ng tubig sina Hibiki at Balls para magising sila. Pagkatapos matuyo ng dalawa, umupo silang lahat upang simulan ang negosasyon, at habang inilalapag ni Amalia ang pangil,
Namangha si Balls dahil ito ay 3 beses na mas malaki kaysa sa dinala niya ilang taon na ang nakalipas. Inalok niya ito ng 400 gintong barya sa lugar, at iniisip ni Hibiki na napakagandang deal nito dahil 200 gintong barya lang ang inaasahan ni Amalia para dito. Gayunpaman, labis niyang pinahalagahan kung gaano kasakim si Amalia, dahil ngayon na alam na niyang makakakuha siya ng mas maraming pera para dito, humihingi siya ng 800 gintong barya sa halip. Sabi ni Balls na hindi niya kayang umabot sa ganung taas ng presyo, pero pinilit siya ni Amalia na magdesisyon sa pamamagitan ng pagbabanta na pupunta siya sa guild sa kabisera para makakuha ng mas magandang alok. Sa huli, sumuko si Balls at pumayag na magbayad ng 700 ginto para dito, na labis na lampas sa kanilang budget. Masaya si Amalia na nakuha niya ang napakagandang deal para sa kanyang sarili, dahil tiyak na hihilingin ni Hibiki na mock-eye party sa kanya, at hindi na siya magiging nag-iisa. Sobrang saya niya na para na siyang gustong sumigaw sa tuwa, pero baka medyo na-excite siya ng sobra, dahil nagpa siya na namang magbakasyon ang butones niya, at muling nakalantad ang kanyang dibdib. Dahil dito, pinalayas ni Jules sina Balls at Hibiki sa kwarto para maayos niya ang damit ni Amalia, at dahil matatagalan iyon, nagpa siya si Hibiki na maghintay sa isang mesa. Habang nandoon siya, ipinaalam ng sistema na naabot na ng kanyang level 1 tutorial skill ang mga kinakailangan para mag-level up, na maganda, pero hindi sigurado si Hibiki kung ano ang ibig sabihin nito, kaya humingi siya ng paliwanag. Ipinaliwanag ng sistema na ang tutorial ay isang kasanayan na basically nagbibigay ng plot armor sa mga may napakababa na survival rate, at ito ay partikular na dinisenyo ng Diyos upang matiyak na hindi mamatay si Hibiki sa simula. Hindi makapaniwala si Hibiki na talagang natanggap niya ang kanyang kasanayan mula sa Diyos, ngunit bigla siyang nakarinig ng ibang boses sa kanyang isipan, at lumalabas na ito ay mula sa Diyos na nagmamalasakit sa kanya. Hindi siya makararating ng ganito kalayo kung wala ang tulong ng Diyos, kaya siya ay nagpapasalamat. Gayunpaman, sinabi ng Diyos sa kanya na kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang makakaya para mapanatili ang kanyang buhay, dahil hindi magtatagal ang kanyang plot armor. Ilang sandali lamang ang lumipas, bumalik si Amalia matapos ayusin ang kanyang damit, ngunit sa mga sandaling iyon, nakatanggap siya ng liham para sa isang kahilingan sa misyon, at ito ay tungkol sa kanyang bayan, kaya hindi niya ito maikakaila. Hindi rin niya madadala si Hibiki, kaya humihingi siya ng paumanhin, pero kailangan niyang umalis ng bayan sandali. Samantala, sa loob ng madilim na kuweba, abala ang isang babaeng manlalakbay sa paghahanap ng isang bagay, ngunit kahit gaano pa siya maghanap, wala siyang makita kahit anong bakas nito, kaya wala siyang ideya kung nasaan ito. Sa lungsod, tinanong ni Amalia si Hibiki kung kaya ba talaga niyang mag-isa, pero sinabi niya na kaya niyang alagaan ang sarili niya. Pinasasalamatan niya si Amalia sa tulong niya hanggang ngayon, pero ayaw niyang maging pabigat pa sa kanya, kaya kailangan niyang alamin kung paano makakaraos mag-isa. Sabi niya na balak niyang maging isang adventurer, dahil nakita niya ang ilang mga misyon sa guild na kahit isang hindi mandirigma tulad niya ay kayang gawin. Masaya si Amalia na malaman na may plano na si Hibiki, at para mapadali ang mga bagay para sa kanya, sinabi niya na maaari itong manatili sa kwarto na inuupahan niya pansamantala. Ibinigay niya sa kanya ang isang mapa at sinabi na pagdating niya roon, dapat niyang hanapin ang isang babae na ang pangalan ay Tanya, at siya ang baalang mag-alaga sa kanya. Pangako niyang magkikita ulit sila pagbalik niya, pero bago siya umalis, naalala ni Hibiki na kailangan niyang ibalik ang poncho niya. Sinabi ni Amalia na maaari na lang niyang itago ito, pero iniisip ni Hibiki na mas kailangan ito ni Amalia kaysa sa kanya dahil palaging napuputol ang mga butones nito. Pagkatapos maalala ang nangyari, tumakbo si Amalia sa kahihiyan dahil hindi siya makapaniwala na nakita na ni Hibiki ang kanyang dibdib ng 3 beses na. Gayunpaman, hindi siya nakatingin sa daraanan niya, kaya natumbok niya ang adventurer na nakita niya kanina. Nakahuli siya sa sarili bago siya matamba at agad na humingi ng tawad, tinatanong kung okay lang ang babae, pero hindi man lang lumingon ang babae. May isang gwardya na lumapit matapos marinig ang ingay at tinanong si Amalia kung bakit siya nagmamadali, kaya ipinaliwanag ni Amalia na siya ay papunta upang tapusin ang isang misyon sa kanyang bayan. Pagkarinig ng batang babae dito, naging interesado siya at tinanong kung ang tinutukoy ba ni Amalia ay ang nayon ng mga elfo na Fairnote. Pagkatapos itong kumpirmahin ni Amalia, nagkaroon ng tusong ngiti ang mukha ng dalaga.
Pagkatapos, binanggit niya na papunta rin siya doon, kaya dapat ay makakapaglakbay sila ng magkasama ni Emalia. Pagkatapos umalis ni Emalia, halos lahat ng oras ni Hibiki ay ginugugol niya sa pagtulog sa loob ng bahay, at patay na ang baterya ng kanyang telepono, kaya wala siyang magawa. Hindi na siya kailangang mag-alala tungkol sa pera pagkatapos ng pagbibenta ng pangil, pero hindi pa rin siya nakakahanap ng paraan para makauwi, at hindi pa siya kinausap ng Diyos mula noon. Sinubukan niyang tanungin si Jewel kung may alam siya tungkol sa ibang mundo, pero mukhang may ibang kahulugan ito dito, dahil bigla siyang nahihiya at itinuro siya sa isang NSFW na lugar, na hindi naman iyon ang hinahanap niya. Talagang ayaw ni Hibiki na magduda ang mga tao sa kanya, kaya madalas siyang umiwas sa pakikisalamuha kamakailan, pero hindi niya ito kayang gawin magpakailanman. Maya-maya, kumatok si Tanya sa pinto ni Hibiki. Ang dahilan kung bakit siya pumunta ay dahil hindi bumaba si Hibiki para sa almusal o tanghalian kanina, kaya nagsimula na siyang mag-alala. Tiniyak niya na siya ay maayos lamang, at natuwa si Tanya nang marinig iyon, kaya pinaalalahanan siya na malapit nang maging handa ang hapunan at dapat siyang bumaba kapag handa na siyang kumain. Nagpasalamat si Hibiki sa kanya, at pagkatapos niyang umalis, napagtanto niyang kailangan na niyang kumita ng pera, dahil hindi magtatagal ang perang nakuha niya sa prostitution. Hiningi niya sa sistema na ipakita ang kanyang mga estadistika para malaman niya kung saan siya magaling, at sinunod ng sistema ang kanyang utos, pero hindi talaga alam ni Hibiki kung maganda ba ang kanyang mga estadistika o hindi, kaya't tinanong niya ang sistema para sa opinyon nito. Sinabi ng sistema na siya ay basically cannon fodder sa kanyang kasalukuyang stats, kaya huwag na niyang isiping subukan ang solo combat sa ngayon. Inaasahan na ni Hibiki na ganito ang mangyayari, kaya nagpasya siyang tingnan ang kanyang mga kasanayan upang makita kung mayroong anumang kapaki-pakinabang doon. Nalaman niya na mayroon siyang kasanayan na tinatawag na Ladies Magnet, pero hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa nito. Mayroon din siyang dalawang ibang kasanayan, kontrata at medisina. Tinanong niya ang sistema kung ano ang ginagawa ng medisina dahil mukhang kapaki-pakinabang ito, at sinabi ng sistema na ito ay isang kasanayan na nagbibigay daan sa kanya na makakuha ng detalyadong kaalaman sa medisina sa pamamagitan ng pagda-download ng 7 taon ng medikal na paaralan diretso sa kanyang isipan. Mukhang astig iyon, kaya sinabi ni Hibiki na gusto niyang subukan ito, pero binalaan siya ng sistema na hindi niya maihihinto ang proseso kapag nagsimula na, at medyo makapal ang mga aklat medikal, kaya aabutin ito ng kaunting panahon. Medyo nag-atubili si Hibiki pagkatapos marinig iyon, pero nagpasya pa rin siyang ituloy ito, at sa unang pagkakataon, tila tunay na nadismaya ang sistema sa kanyang desisyon. Hindi nagtagal, lumitaw ang medikal na aklat sa harap ni Hibiki, at nagsimula ang paglilipat ng impormasyon, ngunit mas masakit ito kaysa sa inaasahan ni Hibiki. Ilang araw ang lumipas, natapos na ang paglilipat ng kaalaman, at talagang masama ang pakiramdam ni Hibiki dahil hindi siya kumain o natulog ng matagal. Nagpasya siyang lumabas para mamili at linisin ang kanyang isip, at pagkatapos kumain, bumili siya ng isang set ng baluti at pangkalahatang kagamitan para sa pakikipagsapalaran. Binanggit din niya na ang pagkuha ng mga kasanayan ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ng sistema sa kanya na hindi lahat ng kasanayan ay nangangailangan ng paraan ng pag-download ng libro, kaya hindi niya na kailangang mag-alala tungkol doon. Napansin din ni Hibiki na tila mas madaldal ang sistema mula nang umangat ang kanyang tutorial, at dahil handa itong makipag-usap sa kanya, nagpasya siyang bigyan ito ng tunay na pangalan, sinabing tatawagan niya itong Sapo, at mukhang masaya naman si Sapo dito. Bumalik si Hibiki sa guild para tingnan kung may mga misyon para sa kanya, pero bigla na lang pumasok ang grupo ng mga adventurer na nakilala niya nang una siyang dumating dahil isa sa kanila ay malubhang nasugatan sa labanan. Walang isang braso at isang binti ang lalaki, at patuloy pa rin siyang dumudugo ng labis, kaya kung walang gagawin, mamamatay siya sa lalong madaling panahon. Makakaya sanang iligtas siya ng mga guild, pero sa kasamaang palad, sabi ni Jewel ay wala siya sa bayan ngayon, at nasubukan na nila ang lahat ng iba pang healing magic na alam nila, pero wala pa ring gumana. Nakikita ni Hibiki kung gaano kalala ang kondisyon ng lalaki, at gusto niyang tumulong, kaya nagpasya siyang subukan ang kanyang bagong natutunang kasanayang medikal upang makita kung makakatulong ito. Lumapit siya at tinanong ang grupo kung papayagan ba siyang tingnan ito.
Ang grupo ay sobrang desperado na wala na silang ibang pagpipilian, kaya't pinayagan nila si Hibiki na suriin ang kanilang kaibigan, at pagkatapos gamitin ang isang pagsusuring kasanayan, ipinaalam ng sistema kay Hibiki na ang lalaki ay kasalukuyang nasa ilalim ng epekto ng Deer of Poison, kaya't hindi humihinto ang pagdurugo nito. Mayroon na lamang siyang mga 5 minuto bago siya mamatay, kaya ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang paggamit ng Perfect Heal at Perfect Cure na mga spell. Gayunpaman, ang paggamit ng mga spell na iyon ay mangangailangan ng higit sa 600 mapi, at kasalukuyang mayroon lamang si Hibiki na 56, kaya't wala siyang paraan para magawa ito. Nakita ng iba ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Hibiki at tinanong siya kung may problema, kaya sinabi niya sa kanila na alam niya kung paano gamutin ang kanilang kaibigan, pero wala siyang magagawa dahil kulang siya sa mana. Tinanong niya kung may iba pang makakagamit ng Perfect Heal at Perfect Cure, pero wala sa kanila ang may ganung mga kakayahan, kaya't kakaunti ang mga pagpipilian. Dahil dito, ipinaalam ng sistema kay Hibiki na maaari niyang gamitin ang kanyang kontrata na kasanayan upang bumuo ng isang MP transfer contract upang mapunan ang kakulangan, at ang kailangan lamang niyang gawin ay makuha ang verbal na pahintulot mula sa lahat ng kasangkot na partido. Pagkarinig niya nito, sinabi niya sa lahat na kailangan nilang pumayag na ilipat ang kanilang MP sa kanya, at dahil ito ay para iligtas ang kanilang kaibigan, lahat sila ay pumayag ng walang pag-aalinlangan. Nakakuha si Hibiki ng maraming MP dahil sa transfer, pero kulang pa rin siya ng halos 200, kaya nag-alok si Jul na ilipat din ang kanyang MP. Pagkaabot ni Hibiki sa kinakailangang halaga, nagcast siya ng mga spell ng pagpapagaling, na ibinabalik ang mga sugatang bahagi ng katawan ng adventurer at inililigtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, bumagsak si Hibiki sandali pagkatapos dahil sa strain ng paggamit ng napakaraming MP ng sabay-sabay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Hibiki sa isang sofa sa isang silid pulong, at tumaas ng husto ang kanyang antas, kaya talagang nasasabik siya. Pero pagkatapos ng kanyang munting sayaw ng pagdiriwang, napagtanto niyang nandoon si Jules sa kwarto at nakita ang buong pangyayari, kaya medyo nahihiya na siya ngayon. Pinasalamatan siya ni Jules sa pagligtas sa kanyang nakababatang kapatid, at nagulat si Hibiki nang malaman na si Jade ang kanyang kapatid, pero sinabi niyang masaya siyang makatulong. Binanggit din niya na naglagay siya ng gag order upang matiyak na walang makakapagsalita tungkol sa nangyari ngayon. Tinanong ni Hibiki kung bakit, kaya ipinaliwanag niya na halos hindi marinig na may taong kayang gumamit ng parehong Perfect Heal at Perfect Cure, kaya kung kumalat ang balita, tiyak na may susubok na samantalahin si Hibiki para sa pera. Sa puntong iyon, sinabi niya sa kanya na marahil ay dapat siyang sumali sa isang grupo o kumuha ng bodyguard para protektahan ang sarili niya dahil siya ay hindi mandirigma. At sa ilalim ng piitan, may isang lalaking lobo na mukhang perpekto para sa trabaho. Nagpasya si Hibiki na kumuha ng bodyguard para sa sarili niya, kaya nagbook siya ng meeting sa isang lalaking nagngangalang Debbie para makahanap ng isa, pero mukhang medyo kakaiba si Debbie dahil ang unang ginawa niya pagkatapos makilala si Hibiki ay simulan siyang amuyin. Pagkatapos ng unang awkward na pagpapakilala, inilabas ni Debbie ang 5 sa kanyang pinakamalalakas na lalaki at sinabi kay Hibiki na pumili ng sinuman na gusto niya bilang kanyang bodyguard, ngunit agad silang tinanggihan ni Hibiki. Naiinis siya sa pagtanggi sa kanila lahat, pero kahit na sila'y talagang malalakas, wala sa kanila ang may mataas na MP stats. Gusto ni Hibiki na may kasama siyang may sapat na MP, para kung sakaling magkaproblema, magagamit niya ito para ma-activate ang kanyang mga kasanayang medikal. Humihingi siya ng paumanhin kay Debbie sa pagiging macelan, pero sinabi ni Debbie na walang problema iyon, dahil sa wakas, naamoy niya ang amoy ng malaking kayamanan kay Hibiki, kaya masaya siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan siyang mahanap ang hinahanap niya. Nang marinig ni Hibiki si Debbie na pag-usapan ang amoy ng kayamanan, naisip niya na iyon marahil ang dahilan kung bakit siya naamoy nito kanina, at tiyak nga, nang tingnan niya ang stats screen ni Debbie, may isang kakayahan doon na tinatawag na sense for money, na marahil ay nagpapahintulot sa kanya na naamoy kapag may taong magiging mayaman, pero wala talagang ideya si Hibiki kung paano ito gumagana. Habang patuloy silang naghahanap ng mga angkop na kandidato, tumingin si Hibiki sa isang madilim na pasilyo, ngunit sinabi ni Debbie na ang mga pagpipilian sa daang iyon ay medyo may depekto, kaya baka gusto niyang pumili ng ibang pasilyo.
Ipinaliwanag niya na ang mga tao roon ay hindi angkop para sa labanan o manumanong trabaho, at hindi rin nila kayang makabalik sa kanilang bayan, kaya nagpasya si Debbie na tulungan sila at hayaan silang manatili dito. Nang marinig na hindi makabalik ng kanilang bayan ang mga tao, nagtataka si Hibiki kung sila ba ay sakay tulad niya, kaya't humiling siya kay Debbie na dalhin siya sa kanila. Sinunod ni Debbie ang utos ni Hibiki at dinala siya sa pasilyo, ngunit sa kalaunan ay nakatagpo sila ng isang selda na may Wolfman at isang batang babae sa loob, at alam na ni Debbie kung ano ang iniisip ni Hibiki, kaya nilinaw niya na hindi ito isa sa mga sitwasyong alipin. Dati silang may mga regular na silid tulugan, pero inatake ng wolf ang isa pang bisita ilang araw na ang nakalipas dahil gusto niyang protektahan ang maliit na batang babae. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan, pero ngayon ang wolf ay nagagalit kapag may lumalapit, kaya kailangan nila siyang ilagay sa selda para sa kaligtasan ng iba. Noong mga sandaling iyon, sumigaw ang wolf kay Hibiki na umalis, at nakita ni Hibiki kung bakit natatakot ang ibang bisita sa lalaking ito, ngunit nang tingnan niya ang mga stats nito, napansin niya ang isang kawili-wiling bagay. Sinabi ng sistema sa kanya na ang ilang stats ng wolf ay kasalukuyang nakatago, kaya ginamit nito ang expert eye upang makita ang mga pekeng impormasyon, at natuklasan ni Hibiki na ang wolf ay kasalukuyang nakatali sa isang status ailment na kilala bilang immovable chain, at ito ay isang invisible curse na labis na nagpapahina sa target ng permanente, kaya't mukhang mediocre ang stats ng wolf ngayon. Pero bago ang sumpa, siya ay isang level 95 na bayani, at hindi inaasahan ni Hibiki na makatagpo ng isang napakabihirang tao. Susunod, sinubukan niyang suriin ang maliit na batang babae, at nalaman niyang ang pangalan nito ay Lillian, ngunit mas mahalaga, nalaman niyang siya ay isang matalino na may status ailment ng hindi makontrol na mahika. Mayroon siyang napakalaking halaga ng kapangyarihang mahika, ngunit dahil hindi niya ito makontrol, malamang na magwawasak siya sa kanyang sarili sa isang punto. Pareho sina Lillian at Claude na may higit pa sa sapat na kapangyarihang mahika para sa kailangan ni Hibiki, ngunit medyo nag-aalala siya tungkol sa mga implikasyon ng pagkuha niya ng isang bayani at isang pantas bilang kanyang mga bodyguard. Sinasabi ni Sapo na dapat gamitin ni Hibiki ang technical skill na relief measure dahil mayroon itong kakayahang alisin ang mga status ailments depende sa kanyang kasanayan, at kung nangangahulugan ito na matutulungan ni Hibiki si Claude, gusto niyang subukan ito. Sinabi niya kay Debbie na gusto niyang kunin sina Claude at Lillian, at pagkatapos noon, dinala niya sila sa gubat. Ang kondisyon ni Claude ay medyo masama dahil nawawala ang dalawang braso at isang binti, pero siya ay patuloy na nagiging maprotekta kay Lillian dahil iniisip niyang may masamang balak si Hibiki sa kanya ngayon na mag-isa silang nasa gubat. Aaminin ni Hibiki na marami siyang balak gawin, pero pinapakalma niya si Claude na wala siyang dapat ipag-alala. Una, sinabi niya na gusto niyang pagalingin ang mga sugat ni Claude, pero para magawa yon, kakailanganin niya ng maraming MP, kaya humingi siya ng tulong kay Lillian. Naisip ni Claude na ito ay maaaring isang uri ng bitag at binalaan si Lillian na huwag magtiwala kay Hibiki, ngunit kung makakatulong ito sa pagpapagaling kay Claude, handa si Lillian na gawin ang lahat dahil marami siyang utang na loob dito sa pag-aalaga sa kanya. Pumayag siyang tulungan si Hibiki, kaya nabuo ang kontrata ng MP sharing, at ngayon na mayroon na siyang sapat na supply ng mana, nagawa niyang gamitin ang perfect heal kay Claude upang maibalik ang lahat ng kanyang mga bahagi ng katawan. Si Claude ay namangha dahil hindi niya kailanman naisip na makakatagpo siya ng isang tao na may mahika na sapat na malakas upang maibalik ang kanyang katawan, kahit na magsisinungaling siya kung sasabihin niyang kasing ganda ng pakiramdam niya noon sa kanyang kabataan. Inaasahan na iyon ni Hibiki, at ipinapalagay niyang marahil ito ay dahil sa sumpa, kaya siya na ang baalang ayusin iyon sa susunod. Nagulat si Claude nang malaman na alam ni Hibiki ang tungkol sa kanyang sumpa dahil dapat itong hindi makita kahit ng pinakamagagaling na taga-suri, ngunit ipinaliwanag ni Hibiki na mayroon siyang expert eye skill, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga bagay na hindi makikita ng karamihan sa mga taga-suri. Dahil dito, alam din niyang dati ng bayani si Claude, at magiging matalino si Lillian paglaki niya, pero bukod dito, panahon na para alisin niya ang sumpang iyon. Ipinagkaloob niya ang spell na relief, at bigla na lamang lumitaw ang invisible chain na nagbibitay kay Claude ng may pares ng gunting na bumaba mula sa itaas. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ng gunting ang isa sa mga kadena na nagbibitay kay Claude,
at medyo nadismaya si Hibiki dahil sa tingin niya ay pangit na isa lang sa mga kadena ang naputol ng spell, pero ito na ang pinakamainam na magagawa niya dahil ang kanyang relate skill ay nasa level 1 pa lamang. Gayunpaman, kahit na isa lamang sa mga kadena ang naputol, nararamdaman pa rin ni Claude na bumabalik ang bahagi ng kanyang dating lakas, at labis siyang nagpapasalamat kay Hibiki sa kanyang tulong, kaya't nag-alok siyang manampa ng katapatan sa kanya. Sabi ni Hibiki na ayos lang sa kanya, at natuwa si Claude nang marinig iyon, pero biglang nagsalita si Sapo at iminungkahi na gamitin ni Hibiki ang kanyang contract skill para gawin ang Pledge of Allegiance. Ang contract skill ay may kakayahang panatilihin ang lahat ng partido sa kanilang mga pangako, kaya kung si Claude ay manampa ng katapatan kay Hibiki gamit ang contract, hindi na siya kailanman makakapagkanulo sa kanya. Sa tingin ni Sapo, mukhang patas iyon dahil si Claude ang nagmungkahi na magbigay ng katapatan sa simula, kaya ginawa ni Claude ang panata, at pagkatapos mabuo ang kontrata, isang marka ang lumitaw sa mga kamay ni Hibiki at Claude upang simbolo ng kanilang kasunduan. Matapos makumplito ang kasunduan, umupo si Hibiki kasama sina Claude at Lillian upang ipaliwanag ang ilan sa kanyang mga kakayahan sa kanila. Binanggit niya na kaya niyang gumamit ng maraming mataas na antas ng mga spell sa medisina, ngunit wala siyang sapat na MP para ma-activate ang mga ito, kaya kailangan niyang ibahagi ang kanilang MP upang magamit ng epektibo ang kanyang mga kakayahan. Dahil dito, tinanong niya sila kung handa silang makipagkontrata ng permanenteng MP sharing sa kanya, at parehong sumang-ayon sina Lillian at Claude nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos mabuo ang kontrata, sinabi ni Sapo kay Hibiki na ang kanyang teknikal na kasanayan na grimoire ay umangat, at si Hibiki ay tungkol nang magtanong kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit bigla na lang sinabi ni Claude na mayroon siyang tanong na nais niyang itanong. Matagal na niyang gustong itanong ito, pero paminsan-minsan, nakikita niyang nakatingin si Hibiki sa kawalan habang nag-iisa, kaya nag-aalala siya na baka may mali sa kanya. Tiniyak ni Hibiki sa kanya na wala itong dapat ipag-alala, at ipinaliwanag niya na mayroon lamang siyang isang boses sa kanyang isipan na nagbibigay sa kanya ng kapaki-pakinabang na impormasyon paminsan-minsan. Inaasahan ni Hibiki na baka isipin niyang baliw siya pagkatapos niyang sabihin iyon, ngunit sa kanyang gulat, tila alam ni Claude ang tungkol sa boses. Nakikilala niya ito bilang tutorial skill, at kung mayroon si Hibiki ng tutorial skill, nangangahulugan ito na siya ay isang tao na dinala dito mula sa ibang mundo. Hindi makapaniwala si Hibiki na alam ni Claude ang tungkol sa mga transmigrator, pero hindi naman talaga siya gaanong marunong tungkol sa pamagat. Narinig niya lang ito dati. Gayunpaman, si Lillian, sa kabilang banda, ay hindi pa kailanman nakarinig ng isekai, kaya't humingi siya ng paliwanag, at ipinaliwanag ni Claude na ang ibig sabihin nito ay nagmula si Hibiki sa isang malalayong lugar. Tinanong ni Hibiki kung okay lang ba talaga sa kanila na siya ay galing sa ibang mundo. Sabi ni Claude na hindi ito nakakaabala sa kanya, at saka, sino man ay magiging masaya na makipagtulungan kay Hibiki dahil siya ay mayroong mahirap makuha na tutorial skill na direktang ibinibigay lamang ng Diyos. Nabigla si Hibiki nang malaman niyang talagang sobrang lakas ng tutorial skill, kaya tinawagan niya si Diyos at tinanong kung talagang ganoon nga kalakas. Sabi ng Diyos na hindi naman ito ganoon kalaki, pero sa kabilang banda, ang tutorial skill ay kasalukuyang kumakain ng halos 1/4 ng kanyang kapangyarihan, kaya marahil ay sobrang lakas nga ito. Pagkatapos talakayin ang mga detalye kay Claude, sinabi niya na naniniwala siyang ang Diyos na konektado kay Hibiki ay ang punong Diyos. Sa kabuuan, mayroong 11 na Diyos na umiiral sa mundong ito, at pinaniniwalaang ang punong Diyos ang pinakauna. Kaya ang mga banal na kakayahan tulad ng tutorial at expertise ay maaari lamang ipagkaloob niya. Walang ideya si Hibiki na ang punong Diyos ang pinakamatanda sa mundong ito dahil palagi siyang nakikipag-usap dito ng casual, ngunit iniisip ni Claude na nangangahulugan ito na nagustuhan siya ng punong Diyos. Gayunpaman, iniisip ni Hibiki na kung mayroon man, mas pabor ang mga Diyos kina Claude at Lillian dahil ang pagkakaroon ng mga kasanayan ng isang bayani at isang pantas ay kamangha-mangha. Gayunpaman, iniisip niya na medyo lumampas ang mga Diyos nang ibigay nila kay Lillian ang Raging Sanctuary skill dahil medyo labis na ito para sa isang bata na tiisin. Tinanong ni Lillian kung ano ang sinasabi ni Hibiki dahil hindi pa niya narinig ang tungkol sa kasanayang iyon dati, kaya ipinaliwanag ni Hibiki na ito ay isang kasanayang nagbibigay sa kanya ng napakalaking halaga ng kapangyarihang mahika, na labis na hindi kayang kontrolin ng kanyang katawan.
Lilian ay labis na nalungkot nang marinig iyon dahil ang hindi mapigil ang Mahika na iyon ang dahilan kung bakit siya itinakwil ng kanyang pamilya at nag-iisa na lamang ang kaluluwa. Binanggit ni Claude na ang mga ganitong kasanayang Mahika ay karaniwang saklaw ng Diyos ng Mahika, kaya hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit ibinigay ng punong Diyos kay Lilian ang ganitong kasanayan, at inamin ng punong Diyos na maaaring nagkamali siya nang ibigay niya kay Lilian ang kasanayang iyon. Nang malaman ng Diyosa ng Mahika ang ginawa niya, labis siyang nagalit. Matapos makipag-ugnayan sa punong Diyos, ipinakilala ng Diyosa ng Mahika ang kanyang sarili kay Hibiki at humingi ng tawad para sa abala, ngunit kapag naitalaga na ang isa sa kanyang mga kasanayan, hindi na ito maaalis, kaya't si Lilian ay naipit sa nagngangalit na sanctuary. Ngunit sa kabutihang palad, si Hibiki ay nagkataong may isa sa kanyang mga kasanayan sa grimoire, kaya't dahil siya ay kasalukuyang nakakabit kay Lilian sa pamamagitan ng kontrata, maaring ma-regulate ang kanyang MP kung i-adjust niya ang output. Nagpasya si Hibiki na subukan ang kasanayang sinabi ng Diyos ng Mahika, kaya inactivate niya ito, at isang maliit na pusa na nagngangalang Ven ang lumitaw. Ipinaliwanag ni Ven na ipinadala siya ng Diyos ng Mahika upang ipaliwanag ang mga detalye ng Mahika sa kanya, ngunit bago pa man siya makapagpatuloy sa kanyang sinasabi, kinuha siya ni Lilian at sinimulang haplasin dahil napaka-cute niya. Sumali rin si Hibiki sa kasiyahan, at halatang nababahala si Claude dahil pakiramdam niya ay naiwan siya. Pagkatapos ni Hibiki na magpakaamo kay Vane, tinanong niya ito kung ano ang kailangan niyang gawin para makagamit ng Mahika, at ipinaliwanag niya na siya mismo ang grimoire, kaya siya na ang bahala sa lahat ng pagbigkas ng mga spell para sa kanya. Pinasalamatan ni Hibiki siya sa tulong at muling hinaplo si Ven sa ulo, ngunit ang ginawa niyang ito ay nagpagalit kay Claude dahil hindi pa siya nahahaplos ni Hibiki kahit minsan, ngunit ang pusa na lumitaw 10 segundo na ang nakalipas ay nakakatanggap na ng napakaraming atensyon mula sa kanya, at hindi niya matitiis ang ganitong kawalang katarungan. Sandali lang, kumalma si Claude at humingi ng tawad sa kanyang pagputok, at tuluyang binignored ni Hibiki ang buong insidente habang hinihingi kay Venny na ipaliwanag ang ilang bagay tungkol sa Mahika, pero sobrang nagulat si Venny sa lahat ng nangyari kaya hindi siya makagalaw. Nagpasya si Hibiki na dalhin sina Claude at Lilian para mamili ng ilang kagamitan, at pagkatapos pumili ni Claude ng kanyang baluti, mukhang tunay na mandirigma siya. Gayunpaman, nagulat si Hibiki sa katotohanan na si Claude ay gumagamit ng sibat bilang kanyang pangunahing sandata, dahil palagi niyang inaasahan na ang isang bayani ay gumagamit lamang ng espada. Ipinaliwanag ni Claude na ang pangkaraniwang sandata para sa kanyang build ay isang sibat, at tungkol naman sa kung bakit siya naka-partial na armor lamang, masyadong mainit doon kung magsusuot siya ng buong set. Pagkatapos ni Claude, pumili rin si Lilian ng ilang kagamitan, at sa tingin ni Hibiki bagay ito sa kanya, pero sinabi ng tindera na aabot ito ng 25 ginto, at nagulat si Hibiki sa una dahil mukhang mahal iyon, pero mukhang mura lang iyon kung adventuring gear ang pag-uusapan. Sinabi ni Lilian kay Hibiki na hindi na niya kailangang bilhan siya ng gamit kung masyadong mahal, pero siniguro ni Hibiki na ayos lang iyon dahil mas mahalaga sa kanya ang buhay niya kaysa sa kaunting pera. Pero kahit na sinabi niya iyon, sa dami ng kanilang nagastos, malapit na silang maubusan ng pera kung hindi sila makakumpleto ng ilang mga misyon, at para lalong lumala ang sitwasyon, dahil naiwan si Venny sa lahat ng may bagong kagamitan, pumili siya ng kwelyo, na nagkakahalaga ng karagdagang 15 gintong barya kay Hibiki. Kinagabihan, dinala ni Venny ang lahat sa eroplano upang ibigay kay Hibiki ang kanyang unang leksyon sa pagsasanay ng Mahika, at tinanong ni Hibiki kung maaari nilang ipagpaliban ito sandali dahil kailangan pa nilang kumita ng mas maraming pera, ngunit iginiit ni Venny na talagang mahalaga ito dahil parehong wala pang kaalaman sina Hibiki at Lilian sa mga batayan ng pakikipagsapalaran, lalo na sa mga batayan ng Mahika. Nangangako si Venny na tuturuan si Hibiki ng lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa Mahika, at natuwa si Hibiki dahil akala niya ito ay nangangahulugang makakapaglaban siya gamit ang Mahika. Ngunit sa kasamaang palad, sinabi ni Ven sa kanya na ang pinakamagandang makakamit niya ay ilang pangunahing Mahika para sa bahay, at nahulog si Hibiki sa kawalang pag-asa ng marinig iyon dahil nangangahulugan ito na mananatili siyang mahina magpakailanman. Gayunpaman, sinabi ni Venny sa kanya na mahalaga ang matutunan kung paano kontrolin ang kapangyarihang Mahika, kaya para sa kanilang unang aralin,
tuturuan niya si Hibiki kung paano paikutin ang mana upang makontrol niya ang kapangyarihang mahika ni Lilian, at ang unang hakbang patungo doon ay irehistro siya bilang isang accountable na partido. Tinanong siya ni Hibiki kung paano niya gagawin iyon, pero bago pa siya makakuha ng sagot, kinagat ni Venny ang kanyang daliri, at tila iyon na ang lahat ng kailangan para makumplito ang pagpaparehistro. Pagkatapos, lumapit si Ven kay Lilian, at sinabi niya sa kanya na mula ngayon, ang kanyang kapangyarihang mahika ay magiging limitado sa humigit kumulang 10% upang hindi siya makasakit sa kanyang katawan. At habang mas natututo siyang kontrolin ang kanyang mahika ng matagumpay, mas magiging posible para niyang pakawalan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang susunod na hakbang ng proseso ay ang mag-dual cultivate si Hibiki kasama si Lilian at ikalat ang mana sa pagitan ng kanilang mga katawan upang ma-stabilize ito, ngunit wala talagang alam si Hibiki kung paano gawin iyon, kaya't humiling si Venny kay Claude na i-inject ang ilan sa kanyang mana sa katawan ni Hibiki upang makuha niya ang pakiramdam nito. Sinunod ni Claude ang utos, at ilang sandali lang, natagpuan ni Hibiki ang kanyang sarili sa isang walang laman na espasyo na walang ibang tao sa paligid niya. Sandali lang, napansin niya ang isang elfa na nakaupo sa tabi ng lawa, kaya lumapit siya sa kanya, at tinawag siya nito sa pangalan ni Claude. Naguguluhan si Hibiki dito sa simula, pero nang tumingin siya sa kanyang sarili, napagtanto niyang siya nga si Claude, kaya't ito ay mga alaala ni Claude. Ang pangalan ng elfa ay Anastasia, at si Claude ay nasa tabi niya mula pa noong bata pa siya. Nagtalo, umiyak, at tumawa sila ng magkasama, at umaasa si Claude na mananatili ang lahat ng iyon magpakailanman, ngunit isang araw, tinaksil siya ni Anastasia, pinaslang ang buong tropa ng mga sundalo at pinutol ang braso ni Claude habang nakangiti. Pagkagising ni Hibiki, nakita niyang nakatayo si Claude sa ibabaw niya, tinatanong kung gising na siya, at sa simula, kumbinsido pa rin si Hibiki na siya si Claude, pero makalipas ang ilang minuto, naaalala niya kung sino siya. Iniisip niyang kakaiba na sa loob ng isang sandali ay talagang naniwala siyang siya si Claude, ngunit ipinaliwanag ni Venny na malamang dahil sa pagbabahagi ni Claude ng kanyang mana sa kanya, nahulog si Hibiki sa malalim na kamalayan ni Claude, kaya't nawala ang kanyang pagkakakilanlan sandali. Sa puntong iyon, tinanong ni Venny si Hibiki kung may nakita siyang anumang kawili-wili sa mga alaala ni Claude, ngunit hindi talaga maalala ni Hibiki kung ano ang nangyari maliban sa katotohanang masama ito. Makaraan ng kaunti, abala si Hibiki sa pagsasanay sa kanyang sarili upang matutunan kung paano gamitin ang mahika sa bahay, at upang matutunan ang mahika, kailangan niyang ulitin ang mga gawaing bahay ng paulit-ulit bago niya ito matutunan, ngunit matagal na siyang ginagawa ito, at ayon kay Sapo, wala pa rin siyang progreso sa pag-aaral ng mahika sa bahay. Dahil dito, pumasok sina Lilian at Claude para hanapin si Hibiki dahil oras na ng hapunan, ngunit aksidenteng natambol ni Claude ang isang balde na nagwasak sa lahat ng hirap na ginawa ni Hibiki sa pagwawalis ng sahig. Nakiusap siya kay Hibiki na patawarin siya, pero sinabi ni Hibiki na hindi naman ito ganoon kalaki dahil maaari naman niyang linisin ulit ang sahig, at habang nag-iisip pa si Claude tungkol sa kanyang nagawa, nagmadaling linisin ni Hibiki ang buong kwarto pati na rin ang buong pasilyo. Pagkatapos niyang matapos, tinanong niya si Sapo kung sapat na ba iyon para ma-unlock na ang household magic, pero sinabi ni Sapo na malayo pa ang lalakbayin niya. Dumating ang may-ari ng bahay upang tawagin ang grupo para sa hapunan, at namangha siya sa kanyang nakita dahil hindi pa kailanman naging ganito kalinis ang pasilyo. Tinanong niya si Hibiki kung siya ang gumawa nito, at nang kinumpirma niya ito, sinabi niya na labis siyang nasisiyahan. Napakaligaya niya, sa katunayan, na inalok pa niyang bigyan siya ng dagdag na gatas sa hapunan, at wala itong anuman kay Hibiki, pero malamang na ang tinutukoy niya ay ibigay ito ng direkta mula sa pinagmulan. Mamaya, nagpapatuloy sina Hibiki at Lilian sa kanilang pagsasanay sa mahika, at natutunan na ni Lilian kung paano magpatawag ng ilang mga pangunahing spell, na sa tingin ni Hibiki ay napaka-impressive, habang sila at si Venay ay nagtatrabaho sa pagpapabuti ng kanyang kontrol. Lumapit si Claude kay Hibiki at tinanong kung gusto ba niyang mag-ehersisyo ngayon. Hindi naman tutol si Hibiki sa ideya, pero duda siya kung sapat ang lakas niya para gumamit ng espada sa laban, pero huwag mag-alala dahil naisip na ni Claude iyon, kaya't nagdala siya ng pana para gamitin ni Hibiki sa halip. Nagtayo siya ng target para kay Hibiki na pagtuunan ng tira, at ginawa ni Hibiki ang kanyang makakaya,
pero hindi na nakapagtataka, pangit din siya sa pagbaril gaya ng lahat ng iba pa. Gayunpaman, kahit gaano pa man tila walang silbi si Hibiki, ayaw talikuran ni Claude ito, kaya inutusan niya si Hibiki na iunat ang likod, hilahin ang string ng pana ng mas malayo, at subukan muli. Ngayon na gumagamit na si Hibiki ng tamang porma, ang kanyang mga palaso ay kahit papaano ay umaabot na sa puno, pero ang kanyang target ay wala pa ring kwenta. Pagod na pagod si Hibiki dahil wala siyang ideya na napakahirap pala ng pagmamana, dahil kay Amalia na parang napakadali lang nito, pero sinabi ni Claude na masasanay din siya habang nagpa-practice. Tinanong ni Hibiki kung pwede silang magpahinga kahit ngayon dahil namumula at namamaga ang kanyang mga kamay, pero sinabi ni Claude nang walang pakialam na tigilan na niya ang kalokohan dahil pwede namang gamitin ni Hibiki ang healing magic para pagalingin ang kanyang mga kamay, kaya wala nang dahilan para magpahinga siya. At sa ganitong paraan, napipilitang magpalipad si Hibiki ng mga palaso ng paulit-ulit sa puno, at sa ibang lugar, patuloy pa rin si Amalia sa kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang bayan, at nagtataka siya kung kumusta na si Hibiki. Sigurado siyang magugulat siya kapag nalaman niyang nakagawa siya ng mga kaibigan sa kanyang paglalakbay, at napansin ni Styria na tila masaya si Amalia sa isang bagay, pero sinabi ni Amalia na hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Styria. Ang daan sa unahan ay nahahati sa dalawang bahagi, ngunit kahit alam ni Amalia na mas maikli ang isa sa mga daan, inirerekomenda pa rin niya na kunin nila ang isa pang daan. Tinanong ni Ivar kung bakit. Kaya't ipinaliwanag ni Amalia na ang daan ay dumadaan sa isang sirang gubat, at ayon sa sabi-sabi, ang mga kaluluwa na nagpaparamdam sa gubat na iyon ay naglalaro ng mga kalokohan sa sinumang lumalapit, kaya't mas mabuting lumayo na lang sila. Gayunpaman, sa kabila ng babala ni Amalia, mukhang kawili-wili ang gubat kay Ivar, at nagpasya siyang tingnan ito. Hindi maintindihan ni Amalia kung bakit gustong pumasok ni Ivar sa isang pinagmumultuhan na gubat, pero sabi ni Ivar, ang mga ganitong lugar ay karaniwang pinagmumulan ng mga nakatagong kayamanan, kaya't sulit itong tingnan. Naiintindihan ni Amalia ang kanyang pananaw, pero sigurado siyang anumang nakatagong kayamanan ay tiyak na nakuha na ng mga dumaraang manlalakbay. Kaya't kahit na ganun, pumayag pa rin siyang pumunta dahil halos wala na siyang pera ngayon, kaya kung may pagkakataon na makakita ng kayamanan, bakit hindi na lang niya subukan? Samantala, sa bahagi ni Hibiki, habang nagpapatuloy ang pagsasanay ni Lilian, abala si Hibiki sa paggawa ng tanghalian para sa lahat, at matapos tikman ang pagkain, napagtanto niyang medyo bland ito. Kaya't magdadagdag na siya ng mga pampalasa, at gusto ni Lilian na tumulong, kaya ibinibigay niya kay Hibiki ang asin at paminta, at nang matikman niya ang pagkain, akala niya ay napakasarap nito. Ngayon na handa na ang pagkain, sinerbisyohan ni Hibiki ang lahat at lahat sila ay gustong-gusto ang nilutong niya. Pero pagdating sa mga side dish na ginawa ni Claude, sinubukan ni Hibiki kumain ng kabute, at pagkagat niya, napagtanto niya na may mali dahil hindi maayos na nilinis ni Claude ang kabute. Napansin din niya ang malinaw na kakulangan ng mansanas sa mesa nang maalala niyang pinapunta niya si Claude para kumuha ng ilan, at sinubukan ni Claude na magpanggap na nakalimutan niya, pero natagpuan ni Lilian ang isang buong tambak ng mansanas sa likuran niya. Kaya sinimulan niyang pag-alitan si Claude at sinabi niyang hindi niya dapat itinatago ang kanyang mga pagkakamali. Tinanong ni Hibiki kung marunong bang magbuhos ng mga halimaw si Claude, dahil karamihan sa mga adventurer ay kayang gawin iyon, at buong pagmamalaki na sinabi ni Claude na magaling siya sa pagbuo, kaya sinabi ni Hibiki na iyon na ang magiging trabaho niya mula ngayon dahil sobrang pangit ng kanyang kakayahan sa pagluluto. Si Claude ay humihiwalay sa kahihiyan at sinubukang ipaliwanag na ang kanyang kakulangan sa kasanayan sa pagluluto ay dahil sa sumpa, at kung sakaling maalis ni Hibiki ang sumpa, talagang magiging magaling siya sa pagluluto, ngunit hindi naniwala sina Hibiki at Lilian sa kanya. Pag-usapan ang sumpa, tinanong ni Hibiki si Claude kung alam niya kung sino ang naglagay ng sumpa sa kanya sa simula, at nag-isip si Claude sandali, pero pagkatapos ay sumagot siya na hindi niya alam, at hindi na nagtanong pa si Hibiki pagkatapos noon. Makaraan ng kaunti, tapos na ang lahat sa hapunan para sa araw, kaya si Hibiki ay naglalaban ng mga pinggan sa ilog nang bigla siyang ipaalam na na-unlock na niya ang isang spell para sa mga gawaing bahay na nagpapahintulot sa kanya na maglaba ng mga bagay ng automatiko. Talagang nasasabik si Hibiki nang marinig ito, ngunit may isa pang bagay na nais ipaalam ni Sapo, kaya't binalaan siya na may isang malaking halimaw na baboy na papalapit.
Tama nga, mayroong isang halimaw na baboy, at mukhang galit na galit ito sa hindi malamang dahilan, pero hindi naman nag-aalala sina Habiki at ang iba pa dahil narito si Claude para ayusin ito, at sa isang hampas ng kanyang sibat, bumagsak ang baboy sa lupa. Kahit na ang agarang banta ay naresoldo na, binalaan ni Claude na kung hindi nila gagawin ang isang bagay tungkol sa dugo ng baboy ramo sa lalong madaling panahon, ang amoy ng dugo ay makakaakit pa ng mas maraming halimaw. Dito na papasok ang bagong spell na natutunan ni Lilian, dahil nagawa niyang gamitin ito upang ihiwalay ang lahat ng dugo mula sa baboy ramo, kaya't ang natira na lang ay isang malinis na bangkay, at ngayon ay balak ni Claude na gamitin ang pagkakataon upang turuan si Habiki kung paano magbuhos ng isang halimaw upang masubukan niya ito sa susunod, at tila medyo nag-aalangan si Habiki dahil mukhang napaka-gruesome ng pagbuo. Samantala, sa bahagi ni Amalia, siya at ang iba pa ay kaka-rating lang sa kuta sa nasirang gubat at kumbinsido si Ivar na kung may kayamanan man, naroon ito. Parehong nagpasya sina Amalia at Styria na pumasok para tingnan ito, at habang wala sila, sinuri ni Ivar kung ang lugar na ito ay naglalaman ng kaluluwang hindi mapakali na hinahanap niya, ngunit kahit na may mga kaluluwang hindi mapakali dito, hindi yon ang hinahanap niya. Samantala, sa loob ng kuta, tila biktima sina Amalia at Styria ng mga multo dito, dahil kasalukuyang naghahalusinate si Amalia na nakakita siya ng napakaraming kayamanan, at naghahalusinate si Styria na nakadikit ang mukha niya sa dibdib ni Amalia, pero sa katotohanan, wala sa mga iyon ang nangyayari. Balik kay Habiki, tapos na ang grupo sa pag-iimpake ng lahat ng karne ng baboy, at naghahanda na silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, pero ang lahat ng trabahong iyon ay nagdulot sa kanila ng sobrang dumi, kaya gusto ni Habiki maligo, pero wala ng oras para doon ngayon. Sa kabutihang palad, mayroon na siyang spell na bubble wash, kaya sinabi niyang gusto niyang subukan ito, pero nang marinig nila ito, si Lilian at Claude ay naging alerto, dahil sa kabila ng pagiging pangit ni Habiki sa lahat ng bagay, ayaw nilang ipagsapalaran na gamitin niya ang bagong spell sa kanila. Gayunpaman, huli na ang lahat para umatras dahil naitaga na ni Habiki ang spell kay Claude, at lumalabas na talagang gumana ito ng mabuti dahil ngayon ay mukhang modelo na ng Wolfman si Claude.